Ang itim na Sabado de Gloria. Sa gilid ng isang liblib na bayan sa Quezon ay matatagpuan ang Sitio Lumbay, isang lugar na mistulang hindi na dinadalaw ng modernong panahon. Sa araw ay tahimik ito, pero sa gabi, tila may buhay ang mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Ayon sa matatanda, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag na tuwing Sabado de Gloria lamang nagaganap. Isang gabing ipinagbabawal umanong maginay, maglakad sa labas, o kahit magsindi ng ilaw. Sa ilalim ng punong balete malapit sa sapa, naroon si Aling Ursula, ang pinakamatandang babae sa sitio. Siya lang ang natitirang saksi sa misteryosong pangyayari noong Sabado de Gloria. Taon 1962, ng buong pamilya Mendez ay nawala, na iwan lamang ang isang kandilang walang sindi sa gitna ng kanilang sala. Sa gabi ng Sabado de Gloria, bumubukas ang tarangkahan ng mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Sila ay naghahanap ng katawan na maaaring sakyan ng tahanang maaari nilang angkinin. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Dario, isang binatang may dugong taga Quezon, ngunit lumaki sa Maynila. Hindi siya naniniwala sa kababalaghan, kaya't binaliwala niya ang mga paalala ni Aling Ursula. Umuwi siya eksaktong Biyernes Santo ng gabi, dala ang planong magpahina sa bahay ng yumaong lolo niya. Kinabukasan, Sabado de Gloria, may kakaibang lamig ng hangin, walang ibon, tahimik ang buong paligid. Mula sa bintana, may nakita siyang parol na may apoy sa gitna ng gubat, samantalang ayon sa kanyang ama, matagal nang walang kuryente sa lugar na iyon. Gabi na nang makaramdam si Dario ng kakaibang presensya, may kaluskus sa kisame, may mga aninong dumaraan sa salamin. Kahit sarado ang pinto, nang sumilip siya sa labas, may nakita siyang mga nilalam, matangkad, payat, may itim na mata at katawan na balot sa abo. Ang mga ito'y unti-unting lumalapit, dala ang kandila. Sa bawat hakbang nila, natutunaw ang lupa. Nagtago si Dario sa ilalim ng altar ng bahay, hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Isinara ni Dario ang kanyang mga mata at paulit-ulit na sinambit ang dasal na tinuro ng kanyang lola. Ilayo mo ako sa dilim ng gabi, sa halakak na mga kaluluwang ligaw, sa kandilang walang apoy. Biglang lumiwanag ang rosaryo, tumigil ang mga nilalam, nagsimulang gumurong. Isa sa kanila, tila may itsurang tao, ay lumapit at bumulong. Hanggang kailan mo kaming itataboy? Sa susunod, ikaw na ang isusunod. Pagputok ng araw ng linggo ng pagkabuhay, nagising si Dario sa sahig ng lumang bahay. Wala na ang mga nilalam, ngunit sa kanyang dibdib, may marka ng kandila. Isang bilog na tila paalala ng kanyang pagkakatakas sa mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Bumalik si Dario sa Maynila, dala-dala ang bangungot ng nangyari. Bawat taon, tuwing Sabado de Gloria, nararamdaman niya ang lamig sa hangin, at minsan, habang siya'y natutulog, may naririnig siyang bulong. Babalikan ka namin. Hanggang ngayon, wala pa rin pumupunta sa Sitio Lumbay tuwing Sabado de Gloria. Makalipas sa isang taon, sa bisperas ng Sabado de Gloria, isang liham ang dumating sa bahay ni Dario. Walang legda, nakalagay lamang. Bumalik ka sa Sitio Lumbay, Quezon, hindi pa tapos ang kwento mo, may naiwan kang kandila. Binalot ng kaba si Dario. Simula nang mangyari ang gabi ng lagim, hindi na siya muling nagbalik doon. Ngunit may kung anong tawag mula sa dilim. Isang paanyayang hindi niya matanggihan, bit-bit ang bagong rosaryo at isang bote ng banal na tubig. Bumiyahe siya pa uwi. Pagdating sa Quezon, napansin niyang may bagong istrukturang tila simbahan sa gitna ng gubat. Hindi ito naroon noong huling taon, lumang-luma ang itsura. Ngunit tila bagong gawa, ang mga bintana ay yari sa basag na salamin, at sa loob ay may altar na may kandilang itim na kasindi, kahit walang hangin o apoy sa paligid.
Habang lumalapit si Dario, naramdaman niyang humihina ang tibok ng kanyang puso, para bang hinihigop ng kandila ang kanyang lakas. Biglang nagbukas ang pintuan ng simbahan. Mula sa dilim ay lumabas ang isang batang babae. May edad na 7, nakaputing damit, ngunit ang mga matay puro uling. Ako si Alon. Ako ang anak ng mga kandila. Ikaw ang susunod na tagapag-inat. Nagpakita ang mga anino mula sa paligid ng simbahan. Isa-isa silang lumapit at lumuhad sa harapan ni Dario. Isa roon ay tila kakilala niya, si Lolo Mateo, ang matagal ng patay na lolo niya. Ang sitio Lumbay ay hindi mo lamang pinagmulan. Ito ang iyong pamana. Binigyan si Dario ng 2 kandila, isang puti at isang itim. Kung pipiliin mong iwan ito, mawawala ang mga anino sa loob ng 10 taon, ngunit babalik sila ng mas malakas. Kung pipiliin mong manatili, ikaw ang magiging tagabantay, ang taga-sindi, ang taga-awas ng kaluluwa. Tahimik si Dario, tumingin siya sa itim na kandila, na tila may hugis mukha na ngayon ang sarili niyang mukha. Sa puting kandila naman ay may anyunan isang batang umiiyak. Nakatitig si Dario sa 2 kandila, sa loob ng kanyang puso. Alam niyang hindi niya kayang isuko ang kalayaan ng mga kaluluwang ligaw, kaya't iniabot niya ang kamay sa puting kandila. Pagkaabot niya, biglang lumiwanag ang simbahan, isang liwanag na tila matagal nang ikinulong sa dilim. Nagsisigaw ang mga anino. Ang ilan ay tumatakbo papalayo, habang ang iba'y natunaw na tila usop. Si Alon, ang batang may matang uling, ay napatras. Pinili mong tapusin kami, ngunit tandaan mo ang liwanag ay may sariling multo. Habang hawak ang kandila, naramdaman ni Dario ang biglang pagtaas ng init sa paligid. Pumutok ang mga salamin ng simbahan. Mula sa ilalim ng lupa ay sumangga ang mga aninong nakatali pa sa mga alaala ng kasaysayan, mga sundalong patay sa digmaan, mga batang nalunod sa ilog, at isang babae na sunog ang balat at yakap-yakap ang isang sanggol. Hindi kami masamang nilalam. Kami nakapulong sa kandila, mga kaluluwang hindi nanalanin, hindi nailibing ng maayos, hindi pinatawad. Hunti-hunti silang bumangat, at sa huling sindi ng puting kandila, ang kanilang mga katawan ay lumiwanag hanggang sa tuluyang mawala, tila na ipasa na ang kanilang kwento sa liwanag. Bumalik sa katahimikan ang sitio Lumbay, wala na ang simbahan, wala na si Alon. Sa gitna ng gubat ay natira na lamang ang isang batong may nakaukit na mga salita. Dito nanirahan ang liwanag sa panahong nilamo ng dilim, hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong tagabantay. Bit-bitan na tirang kandila, umalis si Dario sa sitio, ngunit tuwing Sabado de Gloria, tumitigil pa rin ang oras sa kanyang relo, at sa sunok ng kanyang paningin, may nakikita siyang aninong lumulutang, hindi na para manakot, kundi para magpasalamat dahil ang mga kaluluwang ligaw ay ngayon nasa liwanag na at malaya na. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.